What is quartz? Quartz is a hard and shiny mineral that can be clear and different colors. It is made of silicon dioxide. It's a very common substance found in Earth's crust. Quartz is one of the most common minerals in Earth, which is it can be jewelry, glass, or it can also use as in electronics and watches. Because quartz can create a tiny electric charges when it vibrates. This helps keep time accuracy. Quartz is also a strong, durable, and useful, which is why it is popular in Earth. We have different forms of quartz. You can see this on this PowerPoint, which is the rose quartz, lapis lazuli, red jasper, green aventurine, brown tiger's eye, amethyst, and clear quartz. A rose quartz is considered as pink-colored quartz. The lapis lazuli considered a deep blue stone, not pure quartz but can be included in collection. Next is red jasper, the reddish one stone. Next is green aventurine. Green quartz is with a sparkle look, and brown tiger eye is a brown and gold shimmering stone. Amethyst is a purple quartz, while the clear quartz is the transparent one and crystal clear quartz. Quartz silicon dioxide, composed mainly of SiO2. Ibig sabihin po, ang quartz ay gawa halos sa silicon dioxide, isang chemical compound na sobrang stable niya. Dahil sa sobrang stable niya, hindi siya madaling masira, matunaw o mag-react sa ibang substances. Appears in many forms: amethyst, rose quartz, clear quartz, aventurine. Sa quartz ay pwedeng magkaroon ng iba't ibang kulay at itsura. Yung kulay ay galing sa impurities na naghahalo sa kristal habang nabubuo siya. Sa amethyst naman, ito ay may iron, kaya naging kulay violet siya. Sa rose quartz naman ay may titanium o manganese, kaya kulay pink naman. Sa clear quartz, ito ay halos walang impurities, kaya clear. And aventurine, ito ay may mica, kaya may pagka-shimmer siya. So, characteristics of silicon dioxide. Unang-una doon, matigas. Siya ay may hardness 7. Kaya hindi siya madali magasgas o madurog kahit i-scratch siya ng metal. Kumbaga hindi agad siya nagmamark. So next is crystalline structure. May regular at organized siya na crystal pattern. Kaya nagiging crystal form niya ay maganda at may pagka-geometric shape. Chemically resistance. Hindi siya madaling matunaw at hindi agad nag-affect ng acids. Kaya tumatagal siya kahit i-expose siya sa environment. Heat resistance. Mataas ang melting point ng SiO2, kaya nitong high temperature kahit na hindi agad siya, kumbaga hindi siya madaling matunaw. Found in igneous, metamorphic, and sedimentary rocks. Sa igneous rocks, ito ay nabubuo ang quartz pag lumalamig ang magma. Marami kasing silicon at oxygen sa magma, kaya nagiging SiO2 at nagpo-form ito ng quartz crystals habang na lumalamig yung magma. Next is metamorphic rocks. Kahit may pressure at init ang quartz, hindi madaling masira dahil stable nga siya. Kaya nananatili siya sa kahit na nagbabago yung iba't ibang minerals. The last one is sedimentary rocks. Ito ay quartz na hindi siya madaling madurog kahit na may sa weathering or pabago-bago na panahon. Yung ibang minerals kasi ay nasisira agad, pero ang quartz ay hindi. Kaya naiipon siya sa sand at soil at saka yung sa mga sediments. Countries rich in quartz. First one is Brazil. Ang Brazil daw po isa sa pinakamalaking tagagawa ng amethyst at clear quartz. Maraming magaganda at malinaw na kristal na nagbumula dito. Kaya sikat ito pong gamitin sa alahas. Next is Madagascar. Kilala naman sa mataas na kalidad na rose quartz. Ang rose quartz ay kulay rosas at madalas gamitin sa palamuti at mga bracelet. Marami din po ang nagagandahan dito dahil sa malambot nitong kulay. Next is India.
Ang India daw po ay malaking tapagtustos ng quartz na ginagamit sa industriya. Ang quartz po dito ay ginagamit sa paggawa ng salamin, relo at mga iba pang kagamitan. At mahalaga din po sa India dahil nakatulong sila sa pagbuo ng mga bagay na ginagamit natin araw-araw. Next po is United States. Ang estado po ng Arkansas ay sikat dahil dito makikita ang mga malalaki at napakalino na quartz crystals. At marami pong tao bumibisita dito para maghanap at magukay ng mga crystals. The last one po is Russia. Isa rin daw po ang Russia sa mayaman sa quartz, lalo na sa amethyst at rock crystals. At ginagamit ang mga ito bilang palamuti o pang-ukit sa mga maliliit na figurine. Sa kabuuan po, ang mga bansang ito ay mahalaga dahil sila ang naglalaman ng iba't ibang uri ng quartz sa mundo. At yun po. Quartz, discovery and early use. Ancient Egyptians. Noong pong ancient Egyptians, ginagamit nila ang quartz para gumawa ng alahas na suot nila sa mga espesyal na okasyon. Gumagawa rin sila ng mga amulet o maliit na palamuti na may simbolo ng proteksyon at naniniwala sila na kaya silang tulungan o bigyan nito ng swerte sa bato. Next po is Griego o Greeks. Ang Greeks po naman ay may paniniwala na sa amethyst, isang uri ng quartz na kulay lila at may nakakapigil daw po ito ng pagkalasing. Iniisip nila na kapag may suot kang amethyst, mas magiging malinaw ang isip mo at hindi ka agad mawawala sa iyong kontrol. The last one is Romans. Ang mga Romans ay daw po ay mahilig sa sining at pagka-ukit, kaya ginagamit nila ang quartz para gumawa ng mga sining, pandekorasyon sa bagay at selyo na ginagamit sa mga mahalagang dokumento. At malinaw at kumikisap na quartz. At nagmumukha po itong mamahalin kapag hinubog po ito sa pagpakintab. Ang copper ay isang pure metal. Ang kulay at sura nito ay reddish-brown at makintab. Conductor. Ang copper ay super galing na magdala ng kuryente, electricity, at init. Malleable at ductile ito, flexible at hindi basta-basta nababali. Sa durability naman, ito ay resistant sa corrosion at hindi agad kinakalawang. Ang most common uses ng copper ay sa electronics, ginagamit ito sa electrical wiring, sa plumbing para sa water pipes, at ang alloy ay pangunahing sangkap para gawin ang bronze, copper, tin, at brass sa copper at zinc naman. Discovery and early use of copper. Copper has been used as early as 9,000 to 8,000 before Christ era. Unang gamit ito is sa Middle East sa Fertile Crescent. And ang mga Egyptian ang unang gumamit ng copper sa time na 4,000 to 3,000 BCE. Sa Bronze Age naman, ang combination ng copper at tin ay makaka-create ng bronze, which led to Bronze Age. Copper Global Sources. Ang ibig sabihin nito ay ito ay mga tumutukoy sa pangunahing lugar o bansa sa buong mundo kung saan matatagpuan at nakuha ang mga reserba ng tanso o kaya tinatawag na copper. Pinapakita nito ang mga bansa na nangunguna sa produksyon at pagmimina ng tanso sa global na antas tulad ng Chile, Peru, China, United States at Congo. Chile. Ano nga ba ang Chile? It is the largest producer followed by Peru. At sa China, it is a both major consumer and producer. At sa United States o sa Arizona, ang Congo also have significant copper reserves. Kahalagahan naman ng quartz at copper. Quartz, it is vital for electronics, watches, and construction. Copper, it is essential for electrical wiring, plumbing, and renewable energy. Both minerals are crucial for modern technology and infrastructure